Matapos ang matinding bakbakan sa nakaraang chapter na walang awang pinagpapatay na Shishiba at Usaragi ang kanilang kalaban, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 99 and 100 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang isang all-out full fight ni Utsumura versus Shishiba. Isang bakbakan na magpapareveal sa dahilan ng pagpatay ni Utsumura sa ina ni Amane at magpapareveal din sa lakas ng isang order member na si Shishiba. Yan at marami pang matitinding eksena ang naghihintay sa atin, kaya na may this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa isang lugar dito sa Kyoto na kung saan ay napangiti ngayon si Utsumura habang si Shishiba ay napasabi namang anong nakakatawa. Sabay may kita na nagpalitan na ng atake si Shishiba at Utsumura na sabi ni Utsumura na wikang ginagamit mo pa rin pala ang mga lumang bagay na yan. Sagot naman ni Shishiba na ikaw rin naman. Dadab pa niya na itong mga martilyo raw ay ang pinaka the best na gamitin kasi pwede raw niyang mapukpok at madukot ang target nito. Plus, na nagsasalita pa si Shishiba ay sabi naman ni Utsumura na plus di rin daw ito nauubusan ng bala di gaya ng baril at saka hindi na rin ito kailangan pang i-sharpen daw mga kaibigan. Sagot naman ni Shishiba na tama. Nasabi naman ni Utsumura na ganyan daw talaga ang kanyang expectation sa kung papaano mag-isip ang isang tao na nangunguna talaga sa lahat ng mga delikadong misyon. Tugon naman ni Shishiba na nawawala ka na sa isipan mo, junior ko si Usaragi. Gusto ko lang ng simple, ayaw ko nang masyadong nag-iisip ako o nabibigatan ng mga bagay-bagay at ikaw, masyado ka namang nagbubuhat ng mga ekstrang bigat. Di naman sumagot si Utsumura nang masabi yan ni Shishiba. Na matapos yan ay pinakita naman ng isang flashback 8 years ago na sabi rito ni Shishiba na ang pagkakaroon daw ng pamilya bilang isang assassin ay isang napaka-ridiculous daw na bagay. Sagot naman ni Utsumura na kasama ngayon ang kanyang asawa at si Amane na kumakain na wikang isang stereotype lang daw yan sa trabahong ito. Anyway, dapat na pumasok na raw ngayon itong si Shishiba. Na nang nasabi yan ni Utsumura, sabi naman sa isipan ni Shishiba na ano na raw ang nangyari sa sinabi noon ni Utsumura na ang susi raw sa pagiging mapayapa sa mundong ito ay ang isa-round ang sarili sa mga taong handang mamatay, na para bang sumuway daw ito ngayon sa konsepto ng pamumuhay na sinabi niya sa kanya noon. Tinabihan naman ni Utsumura si Shishiba na sabing, Shishiba, ang susi para makasurvive daw sa mundong ito ay ang dedikasyon daw na protektahan ang pinapahalagan mo sa buhay. Sagot naman ni Shishiba na okay. Pinalapit naman ni Utsumura si Amane para maglaro, pero masama ang tingin nito kay Shishiba na sabi pa ni Shishiba na ayaw mo kay daddy ano. Sabay sabi naman ni Shishiba kay Utsumura na ikaw ang right hand man ng chief natin, di ba? Basically, ikaw ang number 2 ng JAA at marami ka talagang kalaban at may anak ka pa. Sumagot naman ang asawa ni Utsumura na sabing ayos lang yan. Sabay tinutukan na ng kutsilyo si Shishiba na wikang isa rin naman akong pro at oras na raw para matulog ang bata kaya wag daw dapat na magtagal itong si Shishiba dito. Nainis naman si Shishiba na sabing ang sama naman daw nun. Humingi naman ng paumanin si Utsumura sa kanyang asawa na sabing ihahatid daw niya ngayon si Shishiba pa uwi. Na matapos yan habang nasa sasakyan na sila, sabi naman ni Shishiba dito na ang taste daw ni Utsumura sa babae ay napaka-messed up daw. Sagot naman ni Utsumura na mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo tungkol sa babae ko. Tanong naman ni Shishiba na ano ba raw problema ng ugali ng asawa nito? Sagot naman ni Utsumura na ganoon na raw talaga ang kanyang asawa noon pa. Natatawanan ba raw siya ngayon ni Shishiba kung sasabihin niyang nahulog daw siya sa babaeng yon na kinakailangan daw niya magtrabaho pa nga ng maigi noon para lang mapasagot daw ang babaeng yon. Nasagot naman ni Shishiba na ngayon mapipilitan na naman ako makinig sa boss ko tungkol sa kanyang mahal sa buhay dito sa loob ng sasakyan. Nasabi naman ni Utsumura na balang araw ay maiintindihan din daw ito ni Shishiba na kung makakakita raw ang isang lalaki ng babae na mamahalin daw nito sa kabila ng mga di kaaya-ayang katangian ng isang babae, then masasabi niyang tapos na raw ang lalaking yan na in love na talaga ng husto. Nasabi naman ni Shishiba na ipapahamon lang ako dito. In which sabi naman ni Utsumura na nga pala kung may mangyayari sa akin ay pwede mo pa silang bantayan. Sabi naman ni Shishiba na nagkamali ka ng taong sinabihan. Kaya napasabi na lang si Utsumura na napaka-cold naman daw nito. Paliwanag pa ni Shishiba na besides kung may mangyayari raw kay Utsumura ay masasabi niyang patay na rin daw siya bago pa mangyari yan. Sagot naman ni Utsumura na di yan totoo, na may something daw ngayon na nangyayari sa high ranks ng JAA na may mga grupo raw na nagpaplanong i-assassinate ang chief. Sagot naman ni Shishiba na ang JAA ay hindi naman daw isang monolith o nag-iisa lang ang namumuno dito. Paliwanag naman ni Utsumura na may direct order daw siya mula sa chief na dapat ay mahanap daw niya ang mga nagbabalak na pumatay sa chief. Sabi pa ni Shishiba na ang pagkakasabi raw ngayon ni Utsumura sa problema niyan ay para bang
isang bagay na hindi raw kasing laki sa inaakala ng lahat. Na paano kung siya raw, which is si Shishiba, ang isa sa mga traidor? Nasabi naman ni Shishiba na wala naman daw paki itong si Utsumura sa kung sino raw in charge dito. Sagot naman ni Utsumura na tama ka. Sa tingin ko ay mga JAA leaders daw ito na ang tinatarget nila ay siya raw mismo. So tinatarget daw pala ngayon si Utsumura ng mga JAA leaders at yan ang kanyang kutob. Sabi naman ni Shishiba na napaka-hassle naman daw nito. Magkukunwari na lang daw siyang hindi niya bringing up ang topic na yan. Maya-maya pa ay nakiusap na naman si Utsumura na kung mawawala raw siya, sana'y bantayan daw ni Shishiba ang kanyang pamilya. Matapos yan ay mga ilang araw ang lumipas, may kita naman na nakabantay si Shishiba palagi kay Amane habang nag-e-ensayo. Kasunod yan ay nang nagpunta si Utsumura sa isang lotto ticket store at nag-scratch para makita ang clues ng kanyang target, ay ayon dito na na-identify na raw ang nagbabalak ng pagpatay. Na may plano raw ang mga to na i-assassinate ang chief mamayang alas 3 ng madaling araw sa JAA HQ. Na dapat ay patayin daw nitong si Utsumura ang mga nagbabalak na yan at pigilan sila. Matapos yan ay dito sa kanilang bahay ay sinabihan na ni Utsumura ang kanyang asawa na si Shino na aalis daw muna siya na di na raw siya maghahaponan dito. Sagot naman ni Shino na trabaho ba yan? Tugon naman ni Utsumura na oo. Inuchi sagot naman ni Shino na nakakapagtrabaho raw si Utsumura, tas siya ay kailangan manatili dito sa bahay na gusto rin daw niyang lumabas kasi baka mawala na raw ang kanyang skills. Kaya sabi naman ni Utsumura na huwag kang mag-alala, once na tapos na raw ang kanyang trabaho magte-take na raw siya ng mga time off sa kanyang trabaho para may time na rin ang kanyang asawa na makalabas. Sabay binigyan ni Utsumura si Amane ng regalo na sabing ito, regalo ko sa iyo. Di ba gusto mo ito, di ba? Ang titanium na 3-section staff. Sagot naman ni Amane na no thanks daw. In which nagtaka naman si Utsumura nang maya-maya pa ginamit niya Amane ng 3-section staff sa napakahusay mga kaibigan na paraan na ikinagulat naman ng kanyang ama. Sabay umalis na si Amane at itinabi ang 3-section staff na sabing gusto ko po ng 4-section staff kasi tapos na raw siya dito. Kaya napasabi nilang dito si Utsumura na medyo nakakalungkot daw kasi ang bilis doon nilang lumaki. Sagot naman ni Shino na ina-admire daw talaga ni Amane ang ama nito na napapractice nga raw ito araw-araw. Hindi ba raw ito alam ni Utsumura? Maya-maya pa napansin naman ni Shino ang loto scratch ni Utsumura at tinitigan niya ito. Kaya nang nagbihis na ngayon si Utsumura na sabing Shino, aalis na ako, ilak mo ang pinto. Ay di naman sumagot si Shino kaya tinawag siya ni Utsumura, in which ay sumagot naman si Shino na sabing darling. Kaya lumingon naman si Utsumura na sa kanyang paglingon ay may kita na hinostage na ni Shino ang tulog ngayon na si Amane na sabing bigyan mo ko ng pabor. Huwag mong tanggapin ang misyon na yan na kung pupunta ka sa kanila ay papatayin ko si Amane. Sagot naman ni Utsumura na wikang Shino, isa ba itong biro? Hindi ito nakakatuwa. Anong klaseng na nagsasalita pa si Utsumura ay sabi naman ni Shino na matagal ko na tong hinintay. Nagtaka naman si Utsumura na dadagba ni Shino na sa wakas ay magagampanan ko na ang papel ko o ang purpose daw niya. Tanong naman ni Utsumura na ang papel mo? Ano bang ibig mong sabihin? Lumayo ka sa anak natin. Sagot naman ni Shino na seryoso ako. Nagtatrabaho ako sa mga taong pupuntahan mo na sana ngayon. Kaya ngayon ay nakuha mo na ba? Tanong naman ni Utsumura na ano bang ibig mong sabihin dito? Paliwanag naman ni Shino na itong si Utsumura raw ay ang right hand man ng chief at hadlang daw ito sa kanila. So kailangan daw nila ng isang hostage para raw dito kay Utsumura at yan daw ang napaka-precious daw nitong anak na si Amane. Na ngayon may maliit na nasugat sa leeg nito kasi medyo nadiin ang kutsilyo nitong si Shino. Kaya sabi pa rito ni Shino na kung gagawa raw ng isang hakbang si Utsumura ay papatayin na raw niya si Amane. At kung susubukan daw itong makipag-connect sa kahit ni sino ay papatayin din daw niya ito. Na mananatili daw dapat si Utsumura dito sa bahay hanggang sa mapatay na ng kanyang mga kasamahan ang chief ng JAA. Tanong naman ni Utsumura na bakit ba kailangan pa nitong si Shino na umabot daw sa ganito? Na bakit di na lang daw siya ang papatayin nito? Pangiting sagot naman ni Shino na paano naman daw nila yan gagawin o magagawa na napakahusay at galing daw nitong si Utsumura. Sabi pa niya na buti na lang daw ay pinakasalan niya raw itong si Utsumura at nagkaroon sila ng anak at ngayon ay makakapag-serve na raw siya sa kanilang inaasam na revolusyon. Sabay sabi niya rito na Satoru Utsumura, salamat sa pananatiling walang kamangwang. Nagbugtong naman ng hininga itong si Utsumura mga kaibigan nang masabi yan ni Shino na sabing hay, minamaliit talaga ng mga tao ang mga ama. Isang hostage? Iniisip mo pa talaga na papantay yan sa lahat? Nasagot naman ni Shino na kung may gagalaw daw na kahit isang strand ng buhok nitong si Utsumura ay gigilitan niya raw talaga ang leeg ni Amane. Na habang nagsasalita pa si Shino ay mabilis nang nakalapit si Utsumura at nagilitan ang leeg ni Shino. Isang stealthy move na nag one shot kay Shino mga
kaibigan na sabi rito ni Yutsumura na kung ang isang pro daw ay gagalaw o gagawa ng isang move ay di raw talaga ito nakikita. Na matapos niyan ay dito na nagising si Amane. So ito pala ang dahilan o ang rason sa kung bakit pinatay ni Yutsumura ang kanyang asawa. Which is nakakalungkot mga kaibigan na di alam ng kanilang anak ang buong istorya. Matapos niyan ay sa isang lugar dito sa isang syudad ay nagkita naman si Shishiba at Yutsumura na sabi rito ni Shishiba na nahanap din kita. Bakit mo yun nagawa Mr. Yutsumura? Kanina lang ay pinatay din ang chief ng JEA at ngayon ay may bago ng executive na na-appoint bilang bagong CEO. At nagsimula siya ngayon ng gulo na sabi niyang ikaw raw ang pumatay sa chief. Na ano ba talaga? May nilagay na napatong sa ulo mo mula sa JEA dahil sa pagpatay mo raw sa chief. Sa isipan naman ni Yutsumura ay sabi niya na na-frame daw pala siya na ang gusto lang daw pala ng mga yon ay ang patalsikin ang former chief sa pwesto nito. Kaya sagot naman ni Yutsumura na so, nandito ka ba para i-assassinate ako? Sagot naman ni Shishiba na sabing Mr. Yutsumura, ang katotohanan ay nang nagsasalita pa si Shishiba, sabi naman ni Yutsumura na wikang huwag mo na akong pakiusapan pa Shishiba. Di ba tinuruan na kita na huwag mong masyadong alamin ang tungkol sa kalaban mo? Kaya tumahimik na lang si Shishiba na sabing oo nga pala. Hindi natin kailangan na mag-isip pa ng rason para pumatay hanggat sa di pa natin natatapos ang ating gagawin. Na matapos niyan ay balik sa present, may kita na nagpalitan na ng atake itong dalawa dito sa bubong. Na matapos niyan ay nagawa namang maklip ni Yutsumura ang isang martilyo ni Shishiba sabay nagawa niya itong matanggal. Kasunod, ang isang atake na naiwasan naman ni Shishiba. Nasabi naman ni Yutsumura na huwag naman daw sanang magmukhang bored itong si Shishiba ngayon. Nasabi naman ni Shishiba na ganito naman daw talaga ang kanyang itsura. Na huwag naman daw maging masama si Yutsumura. Kung kaya't tumalon na si Yutsumura at naganda na sabing kung wala kang goals o paniniwala, at least man lang ay subukan mo namang i-enjoy ang iyong trabaho. Kung kaya't bumero na si Yutsumura at inatake si Shishiba na tumagos sila dito sa ilang palapag ng gusali mga kaibigan at may kita sila rito sa loob. Nasabi pa rito ni Shishiba habang binablock ang atake ni Yutsumura na ang pagpatay ay para rong paglilinis lang ng bahay. Na wala naman daw nakakatuwa rito. Sabay bumawi na si Shishiba at tinamaan si Yutsumura na nagpatalsik dito at napadpad sila sa isang parang bahay na kung saan ay kailangan mo magbayad ng 100 yen para makapasok na ang pangalan ay ang Channel of Rebirth. Pumasok naman dito si Shishiba at binayaran ang matanda na nasa desk ng 200 yen para sa dalawang adults. Matapos yan ay pumunta na si Shishiba sa ilalim ng hagdanan na kung saan ay sa loob nito ay walang ilaw mga kaibigan at napakadilim. Kaya sabi naman ni Shishiba na binibait daw siya ngayon ni Yutsumura dito sa loob. Kaya gamit ang martilyo ay gumawa siya rito ng spark para makita ang loob na matapos ang nangyaring spark ay dumilim na naman ulit ang paligid at tahimik siya rito ang naglakad mga kaibigan ng maya-maya pa inatake na siya ni Yutsumura na na-block naman ni Shishiba at may kita na ang kanilang pagka-clash ay bumuo ngayon ng liwanag sa loob. Matapos yan ay sa isang show ay may napansin namang ingay ang ilan sa mga tao rito nang makikita na nagawang makalabas ang dalawa dito sa likod ng bahay na pinasukan nila at nakapag-land naman si Shishiba dito mismo sa stage ng show. Nasabi naman ni Shishiba na isa pala itong no performance na kailangan daw niya magsuot ngayon ng traditional sandals. Habang ang mga audience ay napasabi naman na parte ba talaga ito ng performance? Nasa isipan naman ni Shishiba na nasan na raw kaya yung matandang yon. Maya-maya pa ay nagpatuloy na rito ang performance at may kita ang isang tao na naka-yokai costume at inatake si Shishiba na na-black naman ito sapagkat si Yutsumura pala ito mga kaibigan na sabing nasa sayo talaga ang qualities ng pagiging assassin Shishiba. Na kung di lang daw sa ugali nito ay nasa mas higher rank na raw ngayon itong si Shishiba. Sagot naman ni Shishiba na hindi raw siya interesado sa bagay na yan. Na mas gusto raw niya ang maganda at malinis na mga bagay. Na ayos lang daw siya as long as nabubuhay raw siya sa mundo na mas malinis kaysa noon. Sagot naman ni Yutsumura habang inaalala ang kanyang anak na sabing napaka-strange daw talaga ng mga tao. Na may mga bagay kasi na nakikita mo lang sa isang makalat na silid. Sabay inatake na niya si Shishiba na bahagya namang naiwasan ito. Pero nagawa ni Yutsumurang matanggal ang dalawang daliri ni Shishiba at nabitawan ang isang martilyo nito. Kung kaya tinagis na ni Yutsumura ang buong costume sa harapan ni Shishiba para takpan naman ang vision nito. Sabay sinaksak niya ito. May kita naman na nabitawan ni Shishiba ang martilyo na sabi naman ni Yutsumura na alam ko na kung babalik ako ay makakaharap talaga kita. Sinisisi mo pa rin ba ako sa pagpili ko sa pamilya ko? Nagulat naman si Yutsumura nang sumagot si Shishiba na sabing hindi kita sinisisi. Sabay may kita ang refleksyon ng mukha ni Yutsumura sa martilyo ni Shishiba na nabitawan nito kanina. Nasa likod pala ng costume ay nailagan pala o naiwasan ni Shishiba ang atake ni Yutsumura na sabi naman ni Yutsumura na ginamit daw pala ni Shishiba ang martilyo bilang isang salamin para makita ang refleksyon na kung saan ay kumilos sa si Shishiba at kinuha ang martilyo at inatake na si Yutsumura. Isang direct hit mga kaibigan ang natanggap ngayon ni Yutsumura at may kita na napakarami talaga ang dugo dito mga kaibigan at papabagsak
na si Yutsumura. Nasabi pa ni Shishiba na hindi raw niya sinisisi si Yutsumura, pero sawa na raw siya. Sawa na raw siya kasi every time daw na maghaharap sila ay napapagod daw siya sa paghanap ng isang rason na patayin itong si Yutsumura. And just like that mga kaibigan, matapos ang palitan ng mga atake ay nagawa ng matalo ni Shishiba ang kanyang mentor na si Yutsumura, na all this time ay biktima lang pala ito sa isang napakadayang mundo ng assassin. Subalit ang labanan na to o back-to-back na bakbakan ay di lang dyan nagtatapos, kasi sa susunod ay pagpapatuloy na ang naudlot na labanan sa pagitan ni Kanaguri at ni Taro Sakamoto. Isang napakaangas na bakbakan and back-to-back yan mga kaibigan na walang humpay na labanan. Kaya tutok lang kayo kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago muna natin tatapusin yung video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.